Miss Carmi, congratulations for winning the Golden Dove Best Actress. Ang galing! Yeah, thank you so much. Nako, isipin mo, after 45 years in show business, tsaka lang ako talaga nakakuha ng Best Actress. Yeah. And then, yung gusto mong mangyari na magka-award, binigay sa'yo. Yes, may natanggal na isa, ako ang pinalit. Gusto nila akong bigyan ng ghost singer. And then I said, ayoko. I chose na maging pribado yung love life ko. So, I had a relationship with a showbiz. Parang feeling ko nasa aquarium kami na ang daming magnified at saka ang daming nakikialam, ganon. A showgirl and a rich guy. Na one time nung nasabi lang na, si Carmi Martin, fake daw yung boobs, na-hospital ako. May naka-love team ka bang nagka-crush sa'yo in real life? Ay, oo. So, spill my tea. Dennis Roldan. Wow. May nakasamaan ka na ba ng loob sa industriya? Ay, nako, si Gladys Reyes. Si Chi! Kasi, one of the most iconic actresses that we have in Philippine cinema, Golden Dove Best Actress, Miss Carmi Martin. hello! Nako, maraming salamat. Paano ba kita i-address? Aiko lang. Aiko lang. Or Yes. my baby. Yes, diba? your Used to baby. call you my baby. Yes. Talagang hinahag ko kayo, diba? Nina Jen. Miss Carmi, congratulations for winning the Golden Dove Best Actress. Ang galing! Yeah, thank you so much. Nako, isipin mo, after 45 years in show business, tsaka lang ako talaga nakakuha ng Best Actress. Pero Miss Carmi, there's so many things to celebrate for. 45 years. Yes. And then, Best Actress. And then you have a manager. Yes, Which I oo. just found out that for so many years, wala ka manager. Yes, oo, ako lang. Sanay ako ng mag-isa na kanina nga sabi ng assistant mo, Ma'am, wala kayong kasama? Oo, gustong-gusto ko mag-isa ako. During the pandemic, nauso yung wala kang +1. Yes. So parang I realized na mas pala, such a freedom na wala kang inaasahan, you pack your things. Parang nasanay na ako. And for me kasi, less is more. Ganon. What made you decide to finally have a manager in the person of Noel Ferrer? Yes! Nako, I'm so glad na talagang I found the one. Kasi I have to go to the marketplace. I'm taking up acting workshop until at the age of, I'm turning 62 next month. Wala naman sa itsura. Yun na nga daw. Maraming salamat. Pero for me kasi, never stop learning, Yes. never stop growing, but still glowing, diba? Yes, yes. So, sa isip-isip ko, sayang naman yung paninda mo kung hindi mo na ibebenta. So, dapat someone would be the one doing that job for me. Ikaw lang nag-decide nun, Miss Carmi, na talaga, mag-workshop ako. At saka, arte. Yeah, diba? yeah. Actually, no, kasi nung gumagawa kami ng 10 Little Mistresses, and then, itong si Christian Bables, we were talking about acting workshop. Alam mo yun, kapag may mga kalak in shooting, pag-uusapan nyo yung mga workshop, yung passion, and then he said, if you want to win an award, you go to Ryan Carlos. Sabi ko ganyan. Hinanting ko talaga si Direk Ryan Carlos, and he was in Canada during that time. Tapos nung nagkita na kami talaga, nag-workshop na ako, talagang ang sipag-sipag ko, nakita niya talaga yung determination. And he asked me, at the age of 59, I was 59 at that time, sabi niya, why do you still need to undergo acting workshop? I said, I'm confident with comedy, pero I'm lacking in drama. Sabi ko ganyan. And then, nung may pinagawa sa amin niya, I saw yung sa mata mo, meron nga kailangang improve. So, I continued. This is my 4th Session? Session sa kanya. Yeah. And then, yung gusto mong mangyari na magka-award, binigay sa'yo. Yes, talaga. I think it's, sabi ko nga, parang mabiblical to, no? Abraham and Sarah, nanganak si Sarah at the age of 99. Isipin mo, for 45 years, I've been praying for an
award. But I never thought na I will win a Best Actress award. Ang galing. Yeah. For so long, Best Actress agad. Oo. Ang bait ni Lord. Yeah, And oo. you deserve it, Miss Carmi. Sabi nga nila, and thank you so much. Nagpapasalamat din ako sa MQuest and TV5 for giving me that role of Madam Chona for Ang Himala ni Nina. Right. And then after that, Miss Carmi, syempre pag-usapan natin, you were really known for Working Girls, Chicks to Yes. Chicks, Oo. and syempre ngayon, sineselebrate din natin si Mang Dolphy. Oo, Kasi di ba, yes. isa ka sa favorite talaga ni Mang Dolphy Oo, na oo, oo, leading oo. lady. At doon ako nag-start. Dolphy's Angels, 1980. I was 18 years old. Kanina nga gumawa ako ng reel na parang something to be grateful and celebrating his, not really celebrating, it is his 13th death anniversary. So sabi ko, turo rin ito sa akin ni Noel na sabi niya, you start with Tito Dolphy na You na celebrate his nag-start- life. his life at pagpapasalamat sa kanya. Miss Carmi, working with the great legend, what do you remember him for? Masyado siyang tahimik, and then I remember si Chinky na nga nagpaalala sa akin ito na nag-start kasi siya sa vaudeville, tapos meron siyang movie na tuwag-tuwa siya dahil alam niya na nakunan siya, and then ang dami niyang in-invite na para manood ng movie, yung pala yung sword lang niya ang nakita. But he never stopped there and got disappointed. Talagang he pursued. At nakita naman natin ang gifted niya and yung determination. Kaya siya nagtagal din in show business. And Miss Carmi, after nung pagiging Dolphy's Angels, yan na, nakilala ka na, yung work. Chicks to Chicks. Chicks to Chicks. Ang tagal din doon. Iconic din yung role Yeah, mo at doon. saka noon kasi, noong 80s, usong-uso noon ang Charlie's Angels. Nako, pasensya na sa mga pag-gets ha. Nako, kailangan nyo hukayin yan talaga sa ating mga YouTube na uso po noong 80s ang mga naka-shorts. So first time on television na makakita sila ng mga Filipinas na naka-shorts. Kaya top rating yung show. Pinapanood ko lang. Pagkatapos, talaga namang I'm so blessed. Alam, may natanggal na isa, ako ang pinalit. So talaga namang after Dolphy's Angels, nalagay ako sa Chicks to Chicks. Na, that lasted for 12 years. Na number one show. Yes, tapos you work with the great Lino Broca. Yes, oo. Nagkaroon pa ako ng drama anthology na ang mga director, Ishmael Bernal, Direk Lino Broca, Marilu Abaya, yan. Yung mga talagang top caliber directors. Kayo ang nakilala talaga, Miss Carmi, nung time niyo talaga na when you say sexy comedy actress, talagang tinitingala, no? Oo. Siguro kasi nag-focus din ako on television. Kasi nga, meron din namang time before na nauso yung parang experimental movies, which hindi ko rin kinagat. Kasi for me, mas meron kang itinitira sa ilusyon ng mga tao, mas maigi, kesa yung ilabas mo na lahat. Yes. Diba? So yung dignidad, and at the same time, mahal na mahal ko yung family ko, na parang ayoko nung nabubuli sila sa school, at mas nag-focus ako talaga dun sa comedy, at saka yung mga two-piece, ganyan-ganyan. And lumaki ako na surrounded with sina Nova Villa, si Dolphy, Tito Dolphy, na talagang si Tito Panchito o Panchito, na talagang sinabihan niya talaga ako. Sabi niya, alam mo itong batang ito magtatagal to sa showbiz. Surrounded ako, Panchito, and then Chiquito, yung mga leading men ko na yan, na talagang parang hindi na ako pumasok pa sa how to learn the timing of being a comedic actress. Parang comedy innate actress. Na, no? Innate kasi surrounded ka. Correct. Parang everyday nandun ka, tapos nakikita mo yung timing nila. So natuto rin ako. And I guess, kasi siguro sa family namin, medyo may pagkakomedyante rin yung suwabe yung nanay ko and my dad. So, yun. Tapos yung Tonight with Dick and Carmi din, Miss Carmi, nag-set ka na naman trend doon kasi di ba every night sumasayaw kayo ni Kuya Dick. Ang tagal din ng show na yun, which naka-work po kita doon. Oo, doon ka nag-start. Yes, oo. Sabi Na ko, it lasted for 2.5
years. Yes, yes. Oo, nakakatuwa talaga yon kasi ang tawag nila sa akin noon, Barbie doll. Kasi di ba papalit-palit ng mga damit, ang liit-liit ng waistline, and I really enjoyed that show. Tsaka hindi namin makakalimutan, Miss Carmi, kasi every time na mag-show, di ba meron tayong mag-pray muna, and then lagi kami mga baguhan, meron kaming words of wisdom from you, and talagang ang bait mo, you were kind enough to tell us na, wag lalaking ulo, dapat ganito, tapos bigyan minsan pa pag kayong mga damit namin hindi mo gusto, sasabihin mo sa amin, ito dapat mag-belt kayo na makapal. Talaga? I don't remember those Miss things. Carmi, Talaga. Kaya nagpapasalamat kami dahil syempre, kayo yung malalaking artista, hindi kayo naging madamot na para sa aming mga baguhan na yung para mapansin nyo kami. Sobrang thank you po. Until now, sinasabihan ko rin yung ibang artista na, naku, kailangan mo umiyak dito, ha? Tutulungan kita. Magaling ako magpaiyak kasi moment mo to, kailangan kang umiyak. Tapos, and then, I would also tell them na, hindi alam ng mga tao na puyat na puyat ka na, galing ka sa 3 pelikula mo. Pero close-up mo to, kailangan maganda. Suklayan nyo, i-retouch nyo, and everything. I would always tell them na mga ganyan. Tapos nakakatuwa that isa na doon si Sylvia Sanchez na sasabi niya, alam mo, Day, sasabi niya, Miss Carmi, kaya ang bait-bait ko sa'yo. Kasi mabait ka sa akin noon. Talaga? Ano? Oo, alam ko, Miss, I just forgot kung ano yung, mabait ka sa akin noon, kaya mabait ako sa'yo ngayon. Totoo, Miss Carmi. May mga ganung instances na. Living testimony po ako na baguhan lang ako noon. Siyempre, Miss Carmi, Martina po kayo. And then, para mapansin mo na, kunyari, yung buhok ko, and then ikaw ang nagbinyag sa akin noon, sabi mo, ikaw, kamukha mo yung model, si Paulina Priscova. Yes! Bagay sa iyo ang mag-full bangs. Sabi ko, sino kaya si Paulina Priscova? Tapos sinerch ko, ang ganda, nag-full bangs mo talaga ako. Hindi ko makakalimutan po yun. Kaya siya naging peg ko for a time po. Kaya, thank you, Miss Carmi. Siguro kaya hanggang ngayon, talagang isa ka sa nirespetong artista in the industry kasi hindi ka naging madamot sa mga baguhan na katulad namin dati. At ako natutuwa rin naman sa pag-evolve mo bilang artista, napakagaling mong artista. At syempre, magulang, nanay sa mga anak mo at ngayon servant ka pa, di ba? Ang layo ng narating mo at ngayon meron ka pang vlog na ang dami mong pinagkakabisihan. And you're looking at your best right now. Thank you, Miss Carmi. Miss Carmi, anong mapapayo mo sa mga aspiring actresses na ngayon? Ngayon, kasi siguro sa iba noon, you always invest on yourself. Siyempre, physical, no? Pero katulad nga ng sinabi sa akin dati ni Tito Panchito or Panchito, sabi niya sa akin, alam mo, kaya yung nakita niyang ugali is marunong kang makisama. Yung being professional, diba? Pag nagsimula talaga, mahirap minsan kasi wala kang sarili mong, wala ka sa tent. Nakakapagod, nakakaano. Pero siguro habang naiinip ka is marunong kang makisama sa mga artista, makipag-connect. Like in acting workshop, isang secret doon is that kailangan maging relax ka doon sa magiging ka-eksena mo. Hindi yung puro TikTok at puro ka cellphone ang iniintindi. And siguro invest also in acting workshop. But I think nire-require na ngayon yan ng mga I think dapat mas dalasan pa po nila, Miss Carmi, and then mas hinangaan kita doon kasi look at you. I mean, you're Miss Carmi Martin already, and yet you invested yourself, your time para sa isang workshop, di ba? Yeah, for me kasi never stop learning. Yes. Una, naalala ko noon sa Tonight with Dick and Carmi, gusto nila akong bigyan ng ghost singer. And then I said, ayoko. Gusto ko, nag-aral ako. So I became, pakanta-kanta dyan. And then yung pagsasayaw, alam ko noon during the 80s, magsayaw ng disco. So nag-aral din ako ng pagsasayaw ko. And then I also studied interior designing. Wow. And then nag-college ako ng fine arts. So I graduated. Siguro nandun na sa akin yung passion talaga na never stop learning. Totoo. Kaya yung minsan na parang nasasada ko na pagsasabihin na, hindi, alam ko na yan, huwag nyo na akong turuan. Pero syempre, may kanya-kanya tayo. Meron talagang inborn. Inborn na talagang gifted. Pero sana, kasi siguro ako masasabi ko, nakakatuwa nga kanina nung gumawa ako ng, sabi ko dun nung sa first reels? movie ko, sa reels ko. Naku, wala akong kaalam-alam talaga sa acting nung pumasok ako. But I guess, nade-develop ngayon because more of yung merong available naman na acting workshop. So, Miss Carmi, naniniwala ka na ang pag-aartista ay napag-aaralan? Hindi yan talagang Napag-aaralan, pero yung iba,
like Nora Honor, gifted na, di ba? Pero ang siguro, yung iba naman na may gift na talaga in acting, ang kailangan naman is yung discipline, which sinasabi rin naman sa acting workshop yan. So, hindi lang naman talaga, ganito gamitin mo yung mata mo, o ito yung timing mo, o ito dito ka pumasok. Alam mo, actually, ang pinakamahirap nga raw matutunan, actually, is comedy. Yes, kasi yung timing, Miss Carmi di ba? Oo, Iba. yung comedy. Di ba sabi nila, mas mahirap magpatawa kaysa magpaiyak ng tao. Oo. Kaya kayo, you started as a comedy so actress. it's a blessing. Timing, It's a blessing for me na natuto na ako kina Nova Villa na talagang yan, sina Tito Dolphy, na-expose na ako sa mga taong ito at tinuruan naman ako na nakikita ko at nakakatawa na mas simple. Noon nga, nung 80s, medyo may pagka-slapsticks. Pero right now kasi, kaya rin ako nag-acting workshop is because I want to offer another Jonette Boyag and another... To also keep up with times. Yeah. Right. Yung hindi yung nakakasawa na parang paulit-ulit na lang yung wala na ako. Or kung nata-typecast ako, bibigyan ko ng ibang flavor. Touch, no? Hindi ba? Yes, so, right. nakakatuwa kasi alam mong confident ka dun sa ibinibigay sa'yo. At marami ka pang maibibigay ng mga ideas dun sa binibigay na role sa akin. What can we look forward to Miss Carmi Martin now for 2025? Well, now that you have a manager, Noel Ferrer. Yun. Marami akong inaasahan and I have a movie, pero I think hindi pa pwedeng i-announce. Nagawa namin to sa Japan, pero sana mapasama ito sa Film Fest. Oh, wow. And then, looking forward to another movie sana sa Film Fest na hindi pa rin pwedeng i-announce kasi baka in the making pa lang. So, dalawang entry mo, Miss Carmi? I'm not sure yet. Alam mo naman, we really don't know. We really don't know what will happen. So this is going to be an exciting film fest for you, Miss Carmi. Sana makapasok. Let's claim. Miss Carmi, if ever hindi ka artista ngayon, ano sa tingin mong naging career mo? Ang dream ko talaga noon is maging flight stewardess. Kasi bagay sa your tall. tall at saka gusto kong mag-travel talaga. Yun. Tapos Miss Carmi, sa buhay mo, limitado ang mga actresses na napanatili nila ang personal life na talagang privado, no? Paano? Paano mo nagagawa yun? Nung 80s pa lang, parang I was so afraid to open up. No? Wala pa yung social media. Na one time nung nasabi lang na, si Carmi Martin, fake daw yung boobs. Na-hospital ako. Alam mo yung, I was so sensitive na parang hindi po totoo yun. Ganyan-ganyan, hibis na ipaglaban ko. Hindi ako marunong. So, I kept na lang na, wag na lang akong magsalita or say anything. Kasi hindi ko kaya na harapin na, or makipagtalo or makipag-argue. Kasi pag once na binuksan mo ang bibig mo sa press at hindi mo kayang panindigan, sometimes nakakatakot Hindi mo alam kung saan pupunta. Or I chose na maging pribado yung love life ko kasi I tried once to have I had a relationship with a showbiz na newscaster naman, si Apa Umpin. Pero hindi ko masyadong nagustuhan kasi parang feeling ko nasa aquarium kami na ang daming magnified at saka ang daming nakikialam, ganon. A showgirl and a rich guy. Yan ang tawag sa akin. Kasi ngayon, that social media, Miss Carmi, talaga sobrang lahat ng galaw, no? Parang... Oo, nakakatakot at saka ayokong mag-rant or anything kasi ang daming kakalaban sa'yo, diba? Mas gusto ko na lang yung aura ko is that yung positive vibes yung ibinibigay ko more than yung makikipag-away ako in social media. Kaya, pero ang galing, Miss Carmi, no? You're very private but you still keep yourself relevant. How? Yeah, ang galing, diba? Oo. Siguro kasi nga, I keep on doing something to reinvent myself, di ba? That's it. Tapos at the same time, with the help of the Lord sa aking mga prayers, napupunta ako kung nasaan yung blessing. Tama. Yun. Kasi siguro, para sa'yo, yung para sa akin at ginagawa ko in such a way na kapag nakatrabaho rin ako, I'll give my best para meron pang next project na maibibigay sa akin. Tama. Dahil dyan, Miss Carmi, do you want to invite them bago tayo mag-game at bago kita mo corner? Ayan din to. Eto na. Pinag-shorts po nila ako. Well,
whatever ang gagawin po namin ni Noel Ferrer for this year, that I'm so excited for the MMFF. Siyempre, iniimbitahan ko kayo kung ano man po ang magiging project ko. And keep on reinventing yourself and always putting God first in your life. Amen, amen. Yeah. Miss Carmi, huling hirit, bakit ang fresh mo pa rin? Ay, Anong sikreto po? Do you work out? I go to Kasami Clinic. I'm also into mga soap that I am endorsing, the Skin Connection. Grabe, Yeah. you should see her in person. Sobrang fresh. Ayun. So, tapos yung Holy Spirit in me. Siguro talagang yung mga toxic in life, tatanggalin. Tanggalin. So, you have a choice to, to participate or tanggalin mo na lang or to keep quiet and move on with your life. Amen. Diba? Just like you, you're blooming at saka, you're aging gracefully and you're doing a lot of things para sa ating bansa. At alam mo ba, sa aking mga prayer time, I pray for you guys every Friday sa government officials. Salamat po, Yeah. Miss Carmi. Thank you. So ano ba tong challenge na ito? Eto, Miss Carmi, meron tayong lalaruin. Ang Spill Your Tea, No or No Tea. So, tea or no tea? Eto po, Miss Carmi, may naka-love team ka bang nagka-crush sa'yo in real life? I'm sure meron. Ang ganda niya. May naka-love team ako. Or naging leading man ka ba na nagka-crush sa'yo or nagka-gusto sa'yo? Ay, oo. So, spill my tea. Spill your tea. Meron. Si, Denny, hindi po si Dennis Trillo. Sino ba yung tatay ni Mark Gumabaw? Dennis Roldan. Dennis Roldan. Wow, ang tapang, Dennis. Oh, diba? Okay. Sino bang mas gwapo? Yung tatay o yung anak? Parang Ay, pareho po sila. Si Marco. Pareho, yan. Pareho. Ayan, guys. Hindi nyo alam yan. Sasabihin na naman nila, grabe, pwede ba pambagets? Hindi. Google is the key. Yes, oo. Siyempre, ang next question, may artista bang diva sa set na hindi mo talaga kineri? Naku, I'm paano sure yan? Meron, pero kaya lang ayoko sabihin. So, sorry, Miss Carmi, ayokong pasyating ka konti Kahit lang. na i-google nyo, hindi nyo mahanap dahil hindi ako nagsalita. Oo. Pag-pray na lang natin po siya, no, Miss Carmi. Uy, masarap pala to. Makabili Masarap. nga nito. Pinili namin po yan para sa inyo. Peach. Sige. Ito parang gusto ko itong malaman. Na-in love ka na ba sa co-actor mo? Yay! Co-actor ko? Sila ang na-in-love. Pwede ba yun? Actually, ang dami sa akin ng ligaw na bagets ng mga artista. Kasi mukha kang bagets. Hindi, pero parang type yata nila yung older woman. Uy, tinamaan ako dyan, ha? So, Ang bilis! Oo, ang bilis kasi nag-drive ako. Pero kaya, kukwento ko na lang. Sila ang medyo nagka-crush sa akin. At marami-rami sila. Oh my gosh. Hindi ka pwede mag-name na isa. Nakalimutan ko na kasi pinashot nyo ako. Sige na nga. Next question. May nakasamaan ka na ba ng loob sa industriya? Ay, nako, walang iba kundi yung BFF ko, si Gladys Reyes. Si Kasi, nakakatuwa po ang kwento namin. Pero ngayon, love na love namin. Nasa, Abu Dhabi. Nasa Abu Dhabi ako, nagsishow ako. Nagkakagulo dahil yung pag nag-show ka pala dun sa Middle East, kukunin yung passport mo. May cellphone na nun. Ngayon, nakalimutan ko yung birthday niya, nagtampo sa akin. So, it lasted for 6 months. Sabi ko, ano ka ba, batiin mo na ako, ganito, ganyan. Hindi ko naman Ang point niya, bakit hindi ko raw ilagay sa cellphone? Sabi ko, hindi kasi susulat ako sa notes. Diary. No, sa diary, ganyan, ganyan. Nawawala na nga yung passport ko, hindi ko mahanap and everything. But eventually, nagbati rin kami. Oh my God! Si Chicha! Oo, alam niya yan. 6 months? So, 6 months. Kaya ngayon, pag mag-birthday siya, naku talaga naman, advance Kaka-birthday na lang ako. yan. Oo, kaka-birthday lang yan. Last question. Ayan, at least. Miss Carmi, best to worst. Rank niyo po ha. Kahit ano lang po. Rudy Fernandez, Dolphy, Joey Marquez, Albert Martinez, at Christopher De Leon. Naku, ang haba. No, pwede ba patingin nung listahan yun? Baka Rudy Fernandez. Dolphy muna. Second is Christopher De Leon. Tapos, Albert Martinez. Rudy. And then, Joey Marquez. Joey Marquez. Ayan. Sinagot niya. yes. Yay!
Oo. So dahil Miss Carmi, talagang tuwang-tuwa kami at ayaw ka na namin painumin. Oo. Dahil magdadrive ka. Oo. Gusto namin ang safety mo. Gusto ka namin pasalamatan for guesting. And thank you also for Yes. guesting me. Yes, Nakakatuwa. it's really good to see you, Miss Carmi. And I will always be grateful for all the words of wisdom that you've given me when I was just starting in show business. And I still continue to do that with my co-actors. Yes, and I hope na sana mas marami pang maging katulad mo na hindi maging madamot sa mga nag-uumpisa na Yes. artista. Kasi ako, yung mga malalaking artista na katulad nyo, pinapasa ko yon na ngayon, pag may nakakatrabaho din ako, pinapasa ko yung mga natututunan ko sa inyo. Wow, thank you naman. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Miss Carmi Martin. Salamat! Thank you so much! Thank you.